At dahil nga wala akong pasok sa trabaho, kaya ayan, naisipan ko na naman mag-experiment ng pag-bake. Experiment talaga o hindi nag-bake ako nitong napakalapad na cookies. Akala ko nga napalpak ang pagkaka-bake ko dito dahil nga nagkasabay na wala ng kuryente, nag-brown out at nawalan pa ako ng gasol. Pero mas napaganda pa pala ang pagkaka-bake ko dito dahil lalong napasarap. At alam mo ba, itong cookies na to ay bagay na bagay sa ating coffee. So ganito ko nga ito ginawa. Gagamit nga ako dito ng 1/2 cup na butter. Binit ko lang ito gamit yung aking electric mixer hanggang sa magiging ganyan na yung texture ng ating butter. Pagkatapos ay nag-add ako dito ng 1/2 cup of white sugar and 1/2 cup of brown sugar. Nang nailagay ko na nga yung sugar ay binit ko lang ito para mag-well combine yung ating sugar dito sa ating butter. Pagkatapos ay nag-add ako dito ng 1 large egg at binit ko lang ito na mag-combine dito sa ating mixture. And then nag-add ako ng 1 tablespoon of vanilla na siyang magdadagdag bango dito sa ating gagawing cookies. Pagkatapos ay nag-add ako dito ng 1 cup of all-purpose flour. Nag-add din ako ng 1 tablespoon of baking powder, 1 teaspoon of salt, and 1 tablespoon of cornstarch. Nang nailagay ko na nga yung ating mga dry ingredients, ay binit ko lang ito gamit yung ating electric mixer para mas mapabilis ang buhay natin sa pag-mix. Pero kung wala naman kayo electric mixer, pwede nyo naman ito manual na i-mix. First time ko nga na gumawa nitong cookies at talaga naman yung resulta kahit first time ay napakasarap talaga. Nagdala nga ako nito sa aking trabaho at talagang sila ay sarap na sarap. At nang nahalo ka na nga, ay sunod ay naglagay ako dito ng 3/4 cup of chocolate Goya chip na siyang magdadagdag sarap dito sa ating cookies. Hinalo ko nga lang ito na mag-combine itong ating cookies dito sa ating flour mixture. Mas masarap pa naman talaga sa cookies pag maraming chocolate ang ilalagay sa inyo. Kaya huwag nyo titipirin sa chocolate yung inyong cookies. Itong cookies nga naman na ito na gagawin ko ay dapat hindi talaga flat ang gagawin ko dito. Kaso nga lang nang nakasalang na hindi ko na malaya na naubusan ng gasol. Kaya ayan, nagmelt siya at naging flat. Pero okay lang, mas napasarap ang pagkakabik ko dito sa aking cookies na naging flat siya. Pagkatapos ko mahalo ay nilagay ko lang ito sa freezer ng mga 30 minutes. And after 30 minutes ay ayan, nagpo-form na ako ng pabilog na paganyan at inilalagay ko na dito sa aking baking tray. Nilagyan ko siya ng baking paper para hindi siya magdikit. At dahil nga sa kagustuhan kong pagkasyahin dito sa aking baking tray itong ating cookies, ayan, pinagdikit-dikit ko siya na siyang naging resulta na naging flat yung ating cookies. Pero okay lang, mas napasarap ang pagkakagawa ko dito sa ating cookies. At ito na nga lahat yung aking nagawa. Pagkatapos ito ay nilagay ko na to sa oven at binake ko na mga 20 minutes. At ayan na nga siya. Itong nagpakakamali ko, pinagdikit-dikit ko siya kaya naging flat itong ating cookies na nawalan. So gumawa nga ako ng cookies. Ayan, ito na yung ating cookies. Ang nangyari, naging ganyan, naging flat. Kasi nga, sumabay pang nawalan ng kuryente, nag-brown out. And then, nawalan ako ng gasol. Tapos ang ginawa ko, dinikit-dikit ko siya. Kaya anong nangyari, ayan. Naging ganyan na siya. Pero, kahit na ganun siya, ang sarap niya. Ay, napaka-crispy niya. Ganyan. Ang sarap. Sarap nito sa kape. Sarap.